Kiik. Ang matinis na tunog ng kadena na parang naghihingalo, at ang buong espasyo ay napuno ng halimaw na tawa na hindi ka panipaniwala na nagmula sa tao. Si Teniente Segundo Sofia Sof Reyes ay nakabitin ng patiwarik sa isang lumang bodega. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalaylay patungo sa sahig, hindi matalo ng grabidad. Sa kanyang malabong paningin, lumapit si Kapitan Victor Vic Cruz, winawagayway ang isang maliit na USB na parang tropeo. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng kalupitan at labis na tuwa. Nahanap ko ito, Pokpok. Ang isang babae sa bar na tulad mo ay dapat naghahatid lang ng kape sa mga lalaki, hindi nangangahas na mag-imbestiga. Isiniksik niya ang USB sa kanyang bulsa, at sumenyas sa kanyang mga tauhan na nakatayo sa likuran. Ano pang inaantay ninyo? Turuan ninyo ng leksyon ang babaeng ito, at ituwid ang baluktot niyang ugali. Sa utos, dalawang malaking tauhan, na may baluktot ng ngiti, ang lumapit sa kanya, ngunit bago pa man umabot ang kanilang mga paa, kay Reyes. Naganap ang isang bagay na hindi nila inasahan. Si Teniente Reyes, na nakabitin ng patiwarik, ay umangat na parang isang itim na pantera, at kinumutan niya ng kanyang mga binti ang leeg ng lalaki na unang lumapit na parang gunting. Kasabay ng pag-ungol ng lalaki, ginamit niya ang momentum upang baliin ang kanyang katawan, pinihit niya ang kanyang katawan, at pinitas ang lubid na nakatali sa kanyang bukong-bukong sa matalim na metal ng kutsilyo sa baywang ng lalaki. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay naging malaya, at lumapag sa sahig ng walang ingay, parang isang itim na pusa. Walang oras para mag-isip, mabilis niyang tinamaan ang vital points ng natitirang dalawang lalaki, pinawalang bisa ang mga ito. Napakabilis ng pangyayari. Si Kapitan Cruz ay nanigas sa lugar, hindi makapaniwala sa nakita. Bago pa siya makapagreaksyon, tumayo si Reyes, ipinagpag ang alikabok, at dahan-dahang pinindot ang isang napakaordinaryong singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Hindi alam ni Cruz kung sino ang binangga niya. Akala niya isa lang siyang mahinang opisyal na babae, ngunit iyon ay isang pagkakamaling hindi na mababawi. Harap-harapan siyang nakatayo sa diwata ng paghihiganti na nakasuot ng uniforme ng sundalo. At ang hukbo ng impyerno na tinawag niya ay kasalukuyan ng sumisigaw, bumababa mula sa kalangitan. Ilang linggo bago ang nakakakilabot na gabi sa bodega. Sa pinakamalalim at pinakamadilim na silid ng AFP Medical Center. Ang tanging nararamdaman sa loob ay matinding kalungkutan at katahimikan na tila sinakop ang lahat ng liwanag. Si General Mayor Stella Star del Pilar, nakasuot ng damit panluksa, morning clothes, ay nakatayong mag-isa sa harap ng litrato ng isang bata at inosenteng mukha na nakalagay sa altar. Ang amoy ng puting bulaklak ay tumutusok sa ilong. Ang binata sa litrato, ang kanyang nag-iisang nakababatang kapatid, si Pribadong June del Pilar, ay nakangiti ng pinakamaliwanag. Ilang buwan pa lang ang nakalipas, siya ang ngiti na nangangako, "Ate, magiging kasing galing mo rin akong sundalo, hawak-hawak ang mga bituin sa balikat mo." Ang opisyal na ulat ng militar ay malamig at maikli, matinding depresyon na nagresulta sa pagpapakamatay, ngunit alam niya. Iyon ay isang malaking kasinungalingan. Hinding-hindi magpapakamatay ang kanyang kapatid. Masigla siya, positibo, at puno ng pagmamalaki sa pagiging sundalo. Mayroong nagtulak sa kanyang kapatid sa kamatayan. Binuksan niya, gamit ang kanyang kamay na may puting guwantes, ang kahon ng mga personal na gamit ng kanyang kapatid. Sa loob ay may lumang diary at ilang sulat. At sa huling pahina, may isang maikling pangungusap na tila minadaling isinulat bago mamatay ang kanyang kapatid. "Ate, natatakot ako. Impyerno ito." Colonel Ramon Hidalgo, Kapitan Victor Cruz, Supply Depot. Iyon ang huling sigaw ng kanyang kapatid at ang nag-iisang palatandaan patungo sa katotohanan. Isang huling butil ng luha ang dumaloy mula sa mata ni Stella del Pilar. At nang matuyo ang luhang iyon, nagbago ang tingin niya. Ang kalungkutan at pagdadalamhati ay napalitan ng malamig na galit at matibay na determinasyong maghiganti, na tila susunugin ang lahat. Nagpasya siyang hindi niya basta na lang hahayaang umalis ang kanyang kapatid. Aalamin niya ang katotohanan at hahatulan niya mismo ang mga demonyong pumatay sa kanyang kapatid. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang opisina bilang komandante ng Joint Special Operations Group, JSOG, na direktang nasa ilalim ng National Defense. Walang sabi-sabi, inalis niya sa kanyang balikat ang kanyang makinang na Major General rank insignia, ang simbolo ng kanyang kaluwalhatian bilang pinakabatang babaeng general sa kasaysayan ng Pilipinas. At mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kabinet, inilabas niya ang isang kakaibang uniforme ng bagong opisyal na may ranggong Teniente Segundo. Ang nameplate ay nakasulat na Sofia Reyes. Itinapon niya ang lahat ng mayroon siya. Ang karangalan bilang pinakabatang General Mayor, ang malawak na kapangyarihan bilang komandante ng JSO. Para lang sa paghihiganti sa kanyang kapatid, nagpasya siyang bumaba sa pinakamababang ranggo at pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng lungga ng mga demonyo. Nag-uniforme, kinuha niya sa desk drawer ang isang maliit na singsing. Mukha itong simpleng singsing na pilak,
Ngunit ito ang nag-iisang emergency communication device na nag-uugnay sa kanyang mga tauhan, isang produkto ng cutting-edge technology ng JSOG. Isinuot niya ang singsing sa kanyang daliri. Hintay ka, June. Pupunta na si ate. Ang sakit na dinanas mo, ang takot na naramdaman mo, lahat iyon ay ibabalik ko sa kanila ng libo-libong beses. Ganoon ang kanyang sumpa, nilulunok ang kanyang luha sa harap ng litrato ng kanyang kapatid. Ang diwata ng paghihiganti ay nagsimula ng maglakad, binubuksan ang pintuan ng impyerno. Ang kanyang tahimik ngunit nakakakilabot na digmaan ay nagsisimula pa lang. Nang dumating si Teniente Segundo Sofia Reyes, na may undercover identity, sa regiment ni Colonel Ramon Hidalgo, naramdaman niya sa buong katawan niya kung bakit naging impyerno ang lugar na ito para sa kanyang kapatid. Ang buong kampo ay amoy korupsyon, karahasan, at mababang authoritarianism, hindi ka panipaniwala na ito ay isang normal na unit ng militar. Pumasok siya sa opisina ng koronel para sa kanyang initial report. Si Colonel Hidalgo, na may masiba at may masamang hangarin, ay nakaupo sa isang malaking silya na parang hari, nag-aantay sa kanya. At sa tabi niya, nakatayo si Kapitan Victor Cruz, nakangiti ng baluktot na parang alalay. Mabilis na tinignan ni Colonel Hidalgo ang kanyang mga papeles, at walang paggalang na tinignan siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang titig ay puno ng vulgarity, parang nagtawad ng presyo ng paninda sa palengke, hindi ang paggalang sa isang opisyal. Teniente Segundo Reyes. Maganda. Mas bagay ka sa ibang lugar kaysa sa militar. Sa kanyang sinabi, tumawa si Kapitan Cruz ng nakaririmarim, tama ang inyong sinabi, Koronel. Para siyang isang babae sa bar. Paano siya makakayanan ang hirap ng buhay militar sa mukhang ganyan? Babae sa bar. Iyon ang unang marka na ibinigay nila sa kanya, hinatulan siya sa kanyang hitsura, hindi sa kanyang ranggo o kakayahan. Sa kanilang bulok na pag-iisip, ang magandang babae ay katumbas ng bobo at mahina. Pinigil ni Stella del Pilar ang galit na kumukulo sa kanyang loob at sumagot ng parang robot. Ang kanyang boses na walang emosyon ay mas lalong nakasira sa panlasa ni Kapitan Cruz. Wala kang lakas sa boses mo. Ang mga katulad mo ay kadalasang napupunta sa mga madaling trabaho, tulad ng supply, ngunit hindi ito ang lugar na iyon. Simula ngayon, ako ang magtutuwid sa disiplina mo. Simula noon, nagsimula ang malisyosong pananakit ni Kapitan Cruz. Ginamit niya ang kanyang autoridad para utusan si Reyes, ang bagong supply officer, na gumawa ng pinakamahirap at pinakamaduming trabaho na iniiwasan maging ng mga sundalo. Hoy, babae, huwag kang tumayo dyan. Ilipat mo lahat ng military equipment boxes na iyan sa bodega. Walang special treatment dahil lang babae ka. Utos niya, tinuturo ang tambak ng mabibigat na kahon. Ang ibang opisyal ay nagbulag-bulagan. Ngunit binuhat ni Reyes ang mga kahon na mas malaki pa sa kanya nang walang salita. Ang hindi kapani-paniwalang lakas na lumabas mula sa kanyang balingkinitan na pangangatawan ay nagpatulala sa ilang sundalo na nanonood. Hoy, babae! Matagal pa ba? Kung hindi mo matatapos iyan ngayon, mag-overtime ka hanggang bukas. Habang tahimik niyang ginagawa ang kanyang trabaho, mas lalo siyang naging masama. Sa pagkakataong ito, inutusan niya si Reyes na mano-manong linisin ang baradong inidoro sa palikuran ng mga opisyal. Ito ay malinaw na personal na paghamak. Bakit, masyado bang madumi para sa iyo? Ang mga katulad mo ay bagay lang sa maruruming gawain. Kung ayaw mo, umalis ka na sa uniforme. Sigaw niya, pinapahiya siya sa harap ng lahat. Si Reyes, na walang pagbabago sa ekspresyon, ay nagsuot ng rubber gloves at pumasok sa palikuran. Hindi siya nagalit. Hindi siya nalungkot. Ginagamit lang niya ang lahat ng paghamak at kahihiyan na ito bilang gasolina upang lalong patigasin ang kanyang hangarin na maghiganti. Habang naglilinis ng inidoro at nagdadala ng mabibigat na gamit, tahimik siyang nagsimulang mag-aral sa istruktura ng impyerno na ito. Sino ang mga tapat na tauhan ni Hidalgo? Sino ang mga alalay ni Cruz? At sino ang mga biktima na dumadaing sa ilalim ng kanilang karahasan? Ang kanyang mga mata ay nakita ang lahat at naaalala ang lahat. Ang kanyang masunuring ugali ay nagpalinlang kay Kapitan Cruz, na inakala niyang tuluyan na siyang sumuko. Sa sobrang pagkalasing sa kanyang kapangyarihan, siya ay naging lalong walang hiya at mayabang. Hindi niya alam. Ang babae sa bar na inaapi niya ay ang diwata ng paghihiganti na may hawak ng kanyang leg, naghihintay lang ng tamang oras para putulin ito. Tahimik na hinahasa ni Stella del Pilar ang kanyang talim sa dilim, naghahanap ng unang palatandaan na may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. At para sa araw na maging dagsa ng dugo ang bulok na base na ito, sa sandaling lumabas ang palatandaang iyon. Ang lahat ng paghamak ay nagiging utang na may interes at dahan-dahan na naipon. Habang tahimik na ginagawa ang mga nakakahiya na utos ni Cruz, nagsimula rin si Reyes sa kanyang lihim na investigasyon para hanapin ang huling bakas ng kanyang kapatid. Ang una niyang target ay ang mga sundalo na pinakamalapit sa kanyang kapatid, si June.
Sadyang nagdala siya ng mga supply sa training ground kung saan nagtatrabaho sila para makakuha ng pagkakataon na lumapit ng natural. Sa simula, nag-ingat ang mga sundalo. Ang bagong opisyal na tinatawag na babae sa bar, isang hazard na tinanggalan ng pabor ni Kapitan Cruz. Walang nakikitang mabuti sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Paulit-ulit lang silang sumasagot ng, hindi ko alam, habang mahigpit na isinasara ang kanilang bibig. Naunawaan ni Reyes ang kanilang takot. Sa impyernong lugar na ito, ang pananahimik at pagwawalang bahala ay paraan ng survival. Hindi siya sumuko. Sa halip na sigawan o utusan sila, taos-puso siyang lumapit sa kanila. Tumulong siya sa pagdadala ng mabibigat na ammunition boxes, at sa oras ng pahinga, binigyan niya sila ng malamig na inumin na binili niya mula sa kanyang maliit na sweldo, tinatapik ang kanilang pagod na balikat. Dahil sa kanyang sinseridad, ang matitigas na puso ng mga sundalo ay nagsimulang bumukas, unti-unti at dahan-dahan. Ilang araw ang nakalipas, habang nagbabantay sa gabi, isa sa mga kasamahan ni June, si Pribadong Ricky, ang maingat na lumapit kay Reyes. Tumingin siya sa paligid at nagsalita sa isang maliit na boses. Teniente Reyes. Nilapitan niyo po ba kami dahil kay June? Tahimik na tumango si Reyes. Nag-aalangan si Pribadong Ricky, ngunit sa wakas ay nagdesisyon siyang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at guilt. Hindi nagpakamatay si June. Hinding-hindi. Dahil sa isang pangungusap na iyon, tila bumagsak ang puso ni Reyes. Kalmado siyang naghintay sa susunod niyang sasabihin. Sinabi niya sa akin na nakakita siya ng kung ano sa supply depot. Nakita niya sina Coronel Hidalgo at Kapitan Cruz na naglilipat ng mga military supplies, mga bagong bulletproof vests kapalit ng luma at expired na kagamitan. Sabi niya natatakot siya, hindi niya alam ang gagawin niya. Nagsimulang tumulo ang luha sa mata ni Pribadong Ricky. Sinabi ko na magbulag-bulagan lang. Huwag nang gumawa ng gulo. Pinigilan ko si John. Ako ang duwag. Hinawakan ni Reyes ang nanginginig niyang balikat. Hindi, Pribadong Ricky. Hindi mo kasalanan. Ipagpatuloy mo ang pagkukuwento. Pinunasan ni Pribadong Ricky ang kanyang luha at ipinagpatuloy ang nakakakilabot na alaala ng araw na iyon. Ilang araw ang nakalipas, tinawag si June ni Kapitan Cruz. At nang gabing iyon, bumalik si June sa barracks na halos walang buhay. Puno ng pasa ang kanyang katawan at punit ang kanyang labi. Hindi siya nagsalita. Nakita ko lang siyang nagtatago ng kung ano sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang cabinet at kinaumagahan, si June ay natagpuang malamig na bangkay. Ang lahat ng puzzle pieces ay nag-uugnay. Ang kanyang kapatid ay hindi lamang isang witness. Mayroon siyang ebidensya. At dahil sa ebidensya na iyon, siya ay pinatay. Ang suicide due to depression ay isang walang hiya na pagbabalat kayo para takpan ang kanilang kasuklam-suklam na krimen. Muling kumulo sa dibdib ni Stella del Pilar ang pagkaawa para sa kanyang kapatid at ang galit sa mga demonyo. Humigpit ang kanyang kamao. Kumawala ang dugo dahil sa pagbaon ng kanyang mga kuko sa kanyang palad, ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit. Ang cabinet na iyon, nandoon pa rin ba? Opo. Teniente. Ang mga gamit ni June ay nandoon pa rin. Malamig na lumiwanag ang mata ni Reyes. Ngayon, malinaw na ang kanyang target. Kailangan niyang hanapin ang ebidensya na ipinagpalit ng kanyang kapatid sa kanyang buhay. At iyon ang magiging unang sulo na magsisindi sa paghatol sa impyernong ito. Nagpasalamat muli siya kay Pribadong Ricky at tahimik na inabot ang isang maliit na papel sa kanyang kamay. Kung may mangyari, dito ka tumawag. Ako ang mananagot sa kaligtasan mo at ng iyong mga kasamahan. Iyon ay hindi pangako ni Teniente Sofia Reyes. Iyon ay matibay na pangako ni General Mayor Stella del Pilar, komandante ng Joint Special Operations Group. Ang entablado ng paghihiganti ay kasalukuyan ng inihahanda. Bumabalik ang oras sa kasalukuyan. Sa pagkakuha ng pahiwatig sa huling bakas ng kanyang kapatid, naging lalong matapang at meticulous ang pagkilos ni Stella del Pilar. Sa araw, ginagawa niya ang lahat ng utos ni Kapitan Cruz para bumaba ang kanyang pagbabantay. Sa gabi, sa tulong ng mga sundalong nagtiwala sa kanya, lihim niyang inimbestigahan ang mga military logs at ang cabinet ng kanyang kapatid. Ang mga sundalo ang kanyang naging matibay na mata at tainga. Lihim nilang kinuha ang orihinal na ledger at ibinigay sa kanya, iniiwasan ang pagbabantay ni Cruz. Ginugol niya ang buong gabi sa pag-aanalisa nito. Batay sa pahiwatig ng kanyang kapatid, sa wakas ay natagpuan niya ang kritikal na ebidensya na si Coronel Hidalgo at Kapitan Cruz ay naglilipat ng daan-daang libo ng bagong bulletproof vests sa isang ghost company at pinalitan ng mga luma at expired na kagamitan. Isang treasonous act na walang kapatawaran, isinangla ang buhay ng mga sundalo sa frontlines para lang mabusog ang sarili. Gaano man kalihim ang kanyang pagkilos, ang mahabang buntot ay naapakan. Nararamdaman ni Kapitan Cruz na may kakaibang pagbabago sa atmosphere ng kampo. Nagsimulang lumabas ang bahagyang pagtutol sa mata ng mga sundalo na natatakot sa kanya.
At nararamdaman niya sa instinct na ang sentro ng pagbabagong ito ay ang babae sa bar na si Teniente Reyes, na tahimik lang na gumagawa ng mga maduduming trabaho. Sigurado siyang may nakatagong mapanganib sa likod ng kanyang masunuring ugali. Nagpasya siyang hindi niya na ito dapat hayaan pa. Kailangan niyang baliin ng tuluyan ang kanyang spirit sa harap ng lahat. Ang pagkakataon ay dumating sa panahon ng outdoor tactical training kung saan nagtipon ang buong regiment. Dahil sa ulan, ang training ground ay naging putikan na. Pinatipon ni Cruz ang lahat ng tropa sa gitna ng plaza ng kampo. At walang dahilan, tinawag niya si Reyes sa harapan. Teniente Reyes. Ang kanyang boses ay malakas, umaalingaw-ngaw sa buong plaza, at may matinding galit. Kailangan kong tingnan kung gaano mo naiintindihan ang hirap ng mga combat personnel bilang supply officer. Nakikita mo ba ang putikan na iyan? Tinuro niya ang pinakamalaki at pinakamaduming puddle sa gitna ng plaza. Simula ngayon, mag-low crawl ka sa putikan na iyan, 10 ulit na pabalik-balik. Simulan. Sa pagbagsak ng utos, nagbulungan ang buong plaza. Hindi ito training, ito ay malinaw na cruelty at public humiliation. Walang dahilan ang makakapag-justified sa pag-uutos sa isang opisyal at isang babaeng opisyal pa na gumapang sa putikan sa harap ng daan-daang sundalo. Tahimik na tumingin si Reyes sa daan-daang pares ng mata na nakatitig sa kanya at kay Cruz na tumatawa, nang mukhang nag-aalangan siya, mas lalo siyang sinigawan ni Cruz. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig ang utos ko? O talagang hindi mo kaya ang ganitong hirap dahil galing ka sa bar? Kaya hindi talaga maaasahan ang mga babae. Lumaki ng malambot, walang willpower. Sinisiraan niya ang kanyang kasarian, sinusubukan niyang ipamukha sa lahat na siya ay mahina, ngunit sa susunod na sandali, ganap na nagkamali ang kanyang hula. Walang pag-aatubili, isinuot ni Reyes ang kanyang helmet at inihulog ang kanyang katawan sa malamig at maputik na putikan. Gumapang siya ng walang anumang ekspresyon ng pagdadalamhati o kahihiyan, sa proper military posture. Ang malamig na putik ay bumasa sa kanyang uniforme, mukha, at buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi man lang kumurap. Ang mukha ni Cruz ay nagulo sa galit dahil sa kanyang hindi mapipigilang ugali. Dahil hindi niya nakuha ang imahe na gusto niya ang umiiyak at nagmamakaawa, o ang pagsuway na magbibigay daan sa parusa lalo niya siyang ininis. Ano iyan? Ganyan ba ang bilis mo kung digmaan na? Mas mabilis pa. Mas mabilis. Sumunod si Reyes sa kanyang sigaw, gumapang sa putikan ng mas mabilis. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa, ngunit ang kanyang spirit ay mas malinaw at matibay kaysa dati. Ginapang niya ang lahat ng kahihiyan na iyon sa kanyang buong katawan, at ang alaala na ito ay magiging pinakamalamig na talim na ihahalo sa leeg ni Cruz sa hinaharap. Ang daan-daang sundalo ay nanood ng tahimik. Ang tingin na naaawa ay dahan-dahang napalitan ng paggalang. Nakita nila ang dakilang dignity ng isang tao na hinding-hindi bibigay sa harap ng unjust violence. Sa wakas, natapos ang 10 laps. Tumayo si Reyes, punong-puno ng putik na parang walang nangyari, at humarap kay Cruz. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng mas malamig at mas malalim kaysa kailanman. Report. Teniente Reyes, natapos na ang low crawl na iniutos. Dahil sa kanyang walang pagbabagong paninindigan, naramdaman ni Cruz na siya ang napahiya. Hindi niya mapigilan ang kanyang galit, malakas niya siyang itinulak at sumigaw. Umalis ka. Ayaw ko nang makita ang mukha mo. Umalis ka sa paningin ko ngayon. Tahimik na nagbigay galang si Reyes at tumalikod, papunta sa hanay. Habang naglalakad siya, ang mga sundalo ay kusang gumawa ng daan para sa kanya. Ito ay parang isang tahimik na paggalang sa lotus flower na lumabas mula sa putikan. Sa araw na iyon, sinubukan siyang tapakan ni Cruz, ngunit sa halip ay ginawa niya siyang bayani ng buong kampo, at hindi pa niya alam ang nakamamatay na pagkakamali na nagpapabilis sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ng kahihiyan sa putikan, naging lalong obsessive ang pagbabantay ni Kapitan Cruz. Napagtanto niya na si Reyes ay hindi lang simpleng thorn, kundi isang tunay na kaaway na nagbabanta sa buong kaharian nila. Naglagay siya ng ilang loyal men na parang anino para bantayan ang bawat galaw niya. Nararamdaman niyang may hinahanap siya, at tahimik siyang gumawa ng bitag para mahuli ito sa sandaling lumabas. Alam din ni Stella del Pilar ang pagbabantay. Nararamdaman niya ang mga lihim na tingin, ngunit nagkunwari siyang walang alam at kumilos ng normal. Naghihintay siya ng tamang oras, ang nag-iisang pagkakataon para hanapin ang huling ebidensya na ipinagpalit ng kanyang kapatid sa kanyang buhay. Ang pagkakataong iyon ay dumating mula sa lumang diary ng kanyang kapatid, ginugol niya ang gabi sa pag-decipher ng magulong huling tala ng kanyang kapatid. At sa wakas, natagpuan niya ang mensahe na nakatago sa mga coordinates at numero na ginagamit lang sa militar, Supply Depot, 1, ikatlong estante, ikalimang ladrilyo sa Hilagang Pader. Iyon ang huling treasure map na iniwan ng kanyang kapatid. Ang problema ay iyon ang pinakamahigpit na binabantayang lugar sa kampo, na ginagamit ni Cruz bilang personal na bodega para itago ang lahat ng corrupt items.
Imposible itong lapitan sa araw. Ang pagkakataon ay sa gabi lang. Partikular, sa isang gabi lang kung saan ang lahat ng pagbabantay ay pinakamaluwag, ang gabi kung saan nakatakda ang malawakang power outage sa buong regiment. Inihanda ni Reyes ang lahat para sa gabing iyon. Para linlangin ang mga nagbabantay sa kanya, sadyang nagkunwari siyang masama ang pakiramdam at pumasok sa infirmary ng gabing iyon. At pag-alis ng lahat, hating gabi, lumabas siya sa infirmary na parang multo at nagtungo sa supply depot 1 na balot ng ganap na dilim. Ang paligid ng bodega ay tahimik na parang patay. Gumapang siya sa barbed wire na parang ahas at, ginamit ang blind spot ng mga CCTV cameras, nakarating siya sa nakakandadong pintuan ng bodega. Ang manipis na wire na inihanda niya ay gumalaw ng expertly sa kanyang kamay. Click! Ang malaking kandado ay madaling nabuksan. Ang loob ng bodega ay puno ng amoy ng alikabok at langis. Umaasa sa maliit na liwanag ng flashlight, sumunod siya sa coordinates na iniwan ng kanyang kapatid. Ikatlong estante. Hilagang pader. At sa wakas, tumayo siya sa harap ng ikalimang ladrilyo. Maingat niyang inalis ang ladrilyo. At sa likod nito, lumabas ang isang madilim at malalim na butas, parang isang coffin. Ipinasok niya ang kanyang nanginginig na kamay sa butas. At sa wakas, naramdaman ng dulo ng kanyang daliri ang malamig at maliit na metal. USB. Ang huling susi na naglalaman ng lahat ng katotohanan na pinrotektahan ng kanyang kapatid sa kanyang buhay. Naramdaman niyang tila sasabog ang kanyang puso nang hawakan niya ito. Inisip niya na tapos na ang lahat, na kaya na niyang ibunyag ang unjust death ng kanyang kapatid. Isiniksik niya ito sa pinakamalalim na bahagi ng inside pocket ng kanyang uniforme. Inayos niya ang lahat sa dati, at tahimik siyang lumabas sa bodega. Ngunit sa sandaling nawala siya sa dilim, dalawang anino ang tahimik na gumalaw sa damuhan, hindi kalayuan sa bodega. Sila ang mga spy na itinanim ni Cruz. Sinundan nila siya mula pa sa simula at nakita ang buong proseso ng paghahanap niya sa loob ng bodega. Agad nilang inireport ito kay Kapitan Cruz na natutulog. Kapitan, nakuha na namin. Si Reyes, may dala siyang kung ano galing sa supply depot 1. Ang boses ni Cruz, na inaantok, ay mabilis na naging malamig at matalim na parang ahas. Huli. Iyan lang ang sapat na salita. Sa kanyang pagbalik sa quarters, naramdaman ni Stella del Pilar na may mali, may intent to kill na hindi niya karaniwang nararamdaman na nakatutok sa kanya. Sa sandaling pumasok siya sa isang dead-end alley, maraming anino ang lumabas mula sa dilim at sabay-sabay na hinarangan ang kanyang harapan at likuran. Mga loyal men ni Cruz. Teniente Reyes. May pupuntahan tayo. Mas mabuti pang sumama ka ng tahimik. Gumawa sila ng baluktot ng ngiti, na parang mga hound sa harap ng kanilang nahuli na biktima, dahan-dahang sinisikip ang perimeter. Bumuntong hininga si Reyes. Napagtanto niya na nahulog siya sa bitag, ngunit sa kanyang mukha ay wala siyang takot, kundi malamig na determinasyon. Ang laban na ito ay darating din. At ang entablado ay naganap lang ngayong gabi. Tahimik siyang naghanda para sa laban. Ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa Teniente Reyes patungo sa General Mayor Stella del Pilar, komandante ng JSOJ. Ang kurtina ng impyerno ay sa wakas ay nabuksan. Sa dilim ng alley, si Stella del Pilar ay kailangang makipaglaban ng mag-isa laban sa 4 na malalaking lalaki. Sila ang pinakamasama at pinakamarahas sa mga tauhan ni Cruz. Akala nila, ang pagtalo sa isang babaeng opisyal ay madali, at tumakbo sila patungo sa kanya ng may tawa. Ngunit ang nakita nila ay hindi isang babaeng natatakot. Ang nakita nila ay isang perpektong human weapon na sinanay sa loob ng ilang dekada. Gumulong ang katawan ni Reyes na parang hangin. Una, binali niya ang braso ng lalaking unang tumakbo at inihagis siya, at ginamit ang momentum para tamaan ng kanyang siko ang vital point ng lalaking umaatake sa likuran. Ag! Sa kanyang ungol, ang malalaking lalaki ay bumagsak na parang mga autumn leaves. Ang lahat ng kanyang galaw ay simple, walang kalabisan, at nakamamatay. Hindi ito ang karaniwang martial arts na itinuturo sa militar. Ito ay one-strike, kill technique na natutunan lang ng pinaka-elite na agents ng Special Forces. Sa loob lang ng ilang segundo, 3 lalaki ang nakahandusay sa sahig, umiiyak. Ang huling lalaki, natatakot sa nakita niya, ay umatras. Ngunit sa sandaling iyon, may lumabas na ikalimang kalaban mula sa dilim. Kapitan Victor Cruz. Pinanood niya ang lahat mula pa sa simula. Natakot siya sa pagbagsak ng kanyang mga tauhan, ngunit mas lalo siyang naging sigurado na hindi siya ordinaryong babae. Ang matigas na metal pipe na hawak niya ay walang pag-aalinlangang bumagsak patungo sa ulo ni Reyes mula sa likuran. Pok! Sa isang dull sound, naging itim ang paningin ni Reyes. Isang matinding sakit ang tumagos sa kanyang ulo. Lumuhod siya at bumagsak. Gaano man siya trained, hindi niya inaasahan ang cowardly surprise attack. Hayop ka! Hinihingal si Cruz, tumingin siya sa kanya na nakahandusay. Ang kanyang mukha ay halo-halong takot at galit,
Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan na naguguluhan. Bakit kayo nakatitig lang? Italin niyo ang babaeng iyan ngayon. Ang mga tauhan na nagkaroon ng malay ay tumakbo at mahigpit na itinali ang walang malay na katawan ni Reyes. At kinaladkad siya na parang baggage patungo sa supply depot. One nakalalabas lang niya. Ilang oras ang nakalipas, dahil sa malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo, nagkamalay si Reyes. Natanto niya na nakabitin siya ng patiwarik sa rafter ng bodega. Ang dugo mula sa kanyang ulo ay dumadaloy, natatakpan ang kanyang paningin. Ang kanyang katawan ay nakatali sa lubid at hindi siya makagalaw. At sa harap niya, nakita niya si Kapitan Cruz, nakaupo sa silya, nakakrus ang mga binti. Ang kanyang mukha ay mayabang ng ngiti ng isang winner. Gising ka na, Teniente Reyes, o ano ang dapat itawag ko sa'yo? Special Forces Agent ba? Kinuha niya ang USB na isinangla ng kanyang buhay mula sa inside pocket ng uniforme ni Reyes. Ito ba ang hinahanap mo? Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop at binuksan ang mga files. Sa loob ay may mga video at audio files at mga kopya ng secret ledger na naglalaman ng lahat ng korupsyon nila ni Colonel Hidalgo. Sa sandaling nakita niya iyon, nawala ang ngiti sa mukha ni Cruz at siya ay nanamlay, malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang noo. Napagtanto niya. Kung nakalabas ang babaeng ito na dala ang ebidensya na ito, tapos na ang lahat hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang amain na si Colonel Hidalgo. Ang kanyang takot ay mabilis na naging galit at bloodlust. Nagpasya siyang hindi niya dapat hayaang mabuhay ang babaeng ito, ang witness na alam ang lahat. Isinara niya ang laptop at tumayo, humarap kay Reyes na nakabitin ng patiwarik. Nakakamangha ka. Nahanapin mo pa ang ganito. Inaamin ko. Nanalo ka. Tumigil siya sandali at nagpatuloy ng may malupit na ngiti, ngunit ang patay ay hindi nagsasalita. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan. Huwag hayaang magamit pa ng babaeng ito ang kanyang utak. Bigyan niyo siya ng mainit na leksyon, at bago sumikat ang araw, tahimik ninyo siyang tapusin. Walang iiwan na bakas. Ang kanyang huling utos ay bumagsak. Tila ang tanging nag-aantay sa kanya ay torture at kamatayan. Sigurado si Cruz na tapos na ang lahat sa kanyang perpektong tagumpay. Tumalikod siya at akmang lalabas sa bodega. Ngunit hindi niya alam. Magsisimula pa lang ang tunay na palabas, at ang bida sa palabas na iyon ay hindi siya, kundi ang diwata ng paghihiganti na nakabitin ng patiwarik sa harap niya. Ang kanyang counter-attack ay magsisimula pa lang. Sa pagbagsak ng malupit na utos ni Kapitan Cruz, 2 tauhan niya ang lumapit kay Stella del Pilar na may baluktot ng ngiti. Ang isa ay may hawak na bakal na pinainit, ang isa naman ay may matalim na kutsilyo. Para silang mga hyenas sa harap ng helpless na biktima. Tumigil si Cruz sandali, na akmang lalabas sa bodega, para panoorin ang huling paghihirap ni Reyes. Ngunit ang nakita niya sa susunod na sandali ay sumira sa kanyang common sense, at sa lahat ng batas ng mundo na alam niya. Ang mga mata ni Stella del Pilar, na nakalaylay, ay biglang nagdilat. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng tao. Ang nakita lang sa loob ay malamig na kalkulasyon para lipulin ang kaaway. Ang mga mata ng isang perpektong killing machine, wala ng emosyon. Ang lalaking may hawak na bakal na pinainit ang unang lumapit. Sa sandaling pumasok ang kanyang paa sa range ni Reyes, ang kanyang katawan ay tumalsik na parang spring. Ginamit ang hindi kapani-paniwalang lakas ng kanyang tiyan. Inangat niya ang kanyang upper body at kinumutan ang leeg ng lalaki ng kanyang mga binti na parang gunting. Ang malaking lalaki ay hindi man lang nakasigaw, binali ang kanyang leg, at bumagsak sa sahig. Ang baliw na babaeng ito. Ang isa pang lalaki na may hawak na kutsilyo ay tumakbo patungo sa kanya ng natatakot. Ngunit bago pa umabot ang kanyang kutsilyo, si Reyes ay nagpapalabas na ng momentum mula sa pagkukumot ng leeg ng unang lalaki, umiikot ng parang baliw sa hangin. Ang kanyang combat boots ay tumama sa lumang lubid na nakatali sa kanyang bukong-bukong. Sa sandaling kiskisin ang lubid sa matalim na metal ng sheath ng kutsilyo sa baywang ng lalaki, swish, naputol ang lubid. Ang kanyang katawan, na malaya na sa grabidad, ay lumapag sa sahig ng tahimik at graceful, parang isang itim na pantera. Lahat iyon ay nangyari sa isang iglap. Habang ang lalaking may kutsilyo ay nakatayo ng tulala, si Reyes ay nasa likuran na niya. Tinamaan niya ang likod ng leeg nito gamit ang kanyang hand chop, dahilan para mawala nito ng malay. At sa wakas, dahan-dahan siyang lumingon kay Kapitan Cruz, na nakatayo sa pinto, nanonood ng lahat ng nanlalamig. Pinunasan niya ang dugo na dumadaloy mula sa kanyang ulo gamit ang likod ng kanyang kamay. At inalis niya ang tali sa kanyang pulso na parang walang nangyari, at nagsimulang maglakad patungo kay Cruz. Ang kanyang paglalakad ay mabagal at tahimik, ngunit ang bawat hakbang ay naririnig na parang martilyo na bumabayo sa puso ni Cruz. Si Kapitan Cruz ay umatras sa takot, ang kanyang utak ay tila sasabog sa kalituhan. Ano ito? Tao ba ito? O halimaw, hindi ito ang babae sa bar na alam niya. Ito ay isang perpektong trained combat machine, lampas sa limitasyon ng tao. Ikaw,
Sino ka talaga? Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot, halos hindi na marinig. Hindi sumagot si Reyes sa tanong niya, huminto siya sa harap mismo ni Cruz. Mas maliit siya sa kanya, ngunit ang threat na naramdaman niya ay parang isang malaking bundok na dumadagan sa kanya. Ang kamay niya ay gumalaw ng parang kidlat. Hindi niya hinawakan ang leg ni Cruz o sinuntok siya. Tinuro lang niya ang joints ng kanyang dalawang balikat at dalawang tuhod. Tutok! Sa isang nakakakilabot na tunog, ang lahat ng lakas ay umalis sa katawan ni Cruz. Sumigaw siya at bumagsak sa sahig. Ngunit kakaiba na hindi niya naramdaman ang sakit ng nabaling buto. Ang lahat ng nerve sa kanyang katawan ay naparalisa, hindi na niya maigalaw ang kanyang daliri. Tiningnan ni Reyes si Cruz, na gumagalaw-galaw na parang worm sa sahig, nang walang emosyon, kaya niya siyang patayin. Ngunit hindi niya ginawa. Ang kamatayan ay masyadong mabait sa kanya. Ibibigay niya sa kanya ang takot at kawalang pag-asa na mas matindi pa kaysa sa kamatayan. Pagkatapos niyang alisin ang lahat ng banta, inabot niya ang singsing sa kanyang daliri, at dahan-dahan at mariin niyang pinindot ang ibabaw ng singsing para makita ni Cruz. Isang maliit ngunit malinaw na pulang ilaw ang kumurap ng 3 beses mula sa singsing. Ang senyales ng paghatol. Ang diwata ng paghihiganti ay sa wakas ay tinawag ang kanyang hukbo. Tinitigan ni Cruz ang nagbabadyang pulang ilaw ng nanlalamig sa takot. Hindi pa niya alam. Ang maliit na ilaw na iyon ang simula ng isang malaking bagyo na maghahagis sa kanya at sa buong kampo sa apoy ng impyerno. 20 minuto, pagkatapos mag-signal ang singsing ni Stella del Pilar, ang kalangitan sa gabi sa regiment ni Coronel Hidalgo ay naging ibang mundo. Sa simula, mahina lang ang tunog mula sa malayo, ngunit mabilis itong naging malaking ugong na yumanig sa lupa at mga gusali. Nang tumingala ang guard sa takot, ang nakita ng kanyang mga mata ay mga dambuhalang steel monsters na tila sumasakop sa lahat ng bituin sa kalangitan. Daan-daang Chinook transport helicopters at Viper attack helicopters ang ganap na sumakop sa himpapawid, parang isang galit na swarm ng pukyutan. Ang malalakas na searchlights na nagmumula sa mga helicopter ay nagbigay liwanag sa plaza ng kampo at mga gusali na parang araw. Hindi ito ordinaryong night training. Ito ay malinaw na show of force at pagsalakay. Nagising si Coronel Hidalgo na nagpaplanong matulog ng komportable sa kanyang opisina dahil sa ugong at pagyanig ng gusali, nagmura siya at tumakbo sa bintana. At nanigas siya sa lugar dahil sa bangungot na nakita niya. Ang kanyang kaharian ay ganap na pinalibutan ng hindi kilalang hukbo na bumaba mula sa langit. Aano? Aano ito? Bago pa niya matapos ang kanyang salita, ang pintuan ng kanyang opisina ay sumabog. Kasabay ng usok, pumasok ang mga Special Forces agents na armado ng black tactical gears. Ang kanilang baril ay nakatutok ng walang kamali-mali sa kanyang puso. Kung gagalaw ka, babarilin ka namin. Isang boses na kasing lamig ng yelo. Walang saysay ang paglaban. Si Coronel Hidalgo ay walang pagpipilian, kundi itaas ang kanyang mga kamay sa harap ng takot sa kamatayan na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Kasabay nito, daan-daang anino ang bumaba mula sa mga helicopter sa mga bubong ng mga gusali at sa plaza ng kampo. Sila ang tapat na mga tauhan ni Stella del Pilar, ang 1st Special Mission Brigade, ang elite unit ng Pilipinas. Ang kanilang mga galaw ay perfect. Sa loob lang ng ilang minuto, ganap nilang sinakop ang lahat ng communication at command system ng regiment. Pinigilan nila ang mga loyal men ni Hidalgo at in-lockdown ang lahat ng armory. Ang regiment ay naging isang malaking kulungan, ganap na nakahiwalay sa labas. At ang sentro ng lahat ng operasyon na ito, Supply Depot Puno. Si Kapitan Cruz, na nakahandusay sa sahig, ay halos himatayin sa takot dahil sa ingay na parang impyerno na naririnig sa labas. Mula sa maliit na bintana ng bodega, nakita niya ang mga helicopter na sumakop sa kalangitan at ang mga Special Forces agents na gumagalaw ng parang kidlat. At sa wakas, napagtanto niya. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa babaeng nakatayo sa harap niya, ang babaeng tinawag niyang babae sa bar. Si Stella del Pilar ay nakatayo pa rin sa gitna ng bodega, walang salita, para siyang diwata ng pagwasak na tahimik na pinapanood ang malaking bagyo na sinakop ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang malaking steel door ng bodega ay nalansag ng may malakas na tunog, at pumasok ang mga Special Forces agents na pinamumunuan ni General Brigadier Leo Morales. Nakita nila ang nakakakilabot na tanawin sa loob, at ang kanilang komandante na nakatayo, dumudugo ang ulo. Ang mga mata ni General Brigadier Morales ay biglang nagliyab sa galit. Hinugot niya ang kanyang pistol sa kanyang holster at itinutok sa ulo ni Kapitan Cruz na nakahandusay sa sahig. Paano mo nagawa ito sa aming komandante? Ngunit itinaas ni Stella del Pilar ang kanyang kamay, pinigilan siya. Tama na, General. Hindi pa nagsisimula ang paghatol. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang mukha gamit ang malinis na towel na inabot ng kanyang mga tauhan. At lumabas siya sa bodega ng may dignidad na parang isang reyna na muling sinakop ang kanyang kaharian na parang walang nangyari.
Sa kanyang likuran, ang daan-daang elite troops na nagtipon para protektahan siya ay sumunod sa kanya, parang isang malaking gubat na bakal. Ang tanging natitira ay kaladkarin ang tunay na kontrabida sa liwanag. Ang oras ng paghatol ay sa wakas ay dumating. Ang plasa ng kampo ay naging isang malaking entablado ng paghatol. Ang mga searchlights na nagmumula sa daan-daang helicopter ay nakatutok sa mga tao na nagtipon sa gitna ng plasa, parang mga actors sa isang entablado. Sa isang gilid ng entablado, nakaluhod sa malamig na sahig, nakatali ng mga Special Forces agents, si Colonel Ramon Hidalgo, ang kanyang ampon na si Kapitan Victor Cruz na kinaladkad mula sa bodega, at ang kanilang mga henchmen. Ilang oras pa lang ang nakalipas, sila ang mga hari at prinsipe ng kampo, ngunit ngayon sila ay walang silbi na mga bilanggo na nag-aantay ng paghatol. Hindi makapaniwala si Colonel Hidalgo sa nakita niya. Helicopters na sumakop sa kalangitan, mga hindi kilalang special forces na nagpapalabas ng intent to kill, at isang babae na nasa sentro ng lahat. Nagduda siya sa kanyang mga mata. Nakatayo doon si Teniente Segundo Sofia Reyes, ang bagong opisyal na babae na minamaliit niya, ang babae sa bar na hinayaan niyang yapakan ni Cruz. Ngunit ang hitsura niya ngayon ay hindi ang mahinang babae na alam niya. Ang dugo na tumigas sa kanyang pisngi ay nagbigay ng pulang marka, ngunit ang kanyang likod ay tuwid kaysa sa sinumang general. Ang kanyang mga mata ay malamig at tahimik na parang abis na walang lalim, at may authority ng isang ganap na pinuno. At ang pinaka-nakakabigla ay ang daan-daang Special Forces agents na nakahanay sa kanyang likuran, parang isang malaking bundok na bakal. Sila ang pinakamalakas na hukbo na ganap na tapat sa kanya, nag-aantay lang ng isang senyas mula sa kanya. Ang utak ni Colonel Hidalgo ay tila sasabog sa kalituhan. Sino talaga ang babaeng ito? Paano nagawa ng isang tenyente segundo na pakilusin ang mga special forces na direktang nasa ilalim ng national defense? Desperado siyang umaasa na ang lahat ay isang bangungot. Dahan-dahang lumakad si Stella del Pilar patungo kay Colonel Hidalgo na nakaluhod. Ang tunog ng kanyang combat boots ay umalinganggaw sa buong plaza, sinisira ang katahimikan. Huminto siya sa harap mismo niya. Hindi na niya siya tinatrato bilang isang superior officer. Ang kanyang mga mata ay puno lang ng malamig na paghamak sa tao na pumatay sa kanyang kapatid. Colonel Hidalgo. Unang beses siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon, parang ang kanyang mga mata. Naunawaan mo ba ang sitwasyon? Ang kanyang tahimik na tanong ay lalong nagpakalat sa natitirang sanity ni Hidalgo. Sa takot at kalituhan, pinilit niyang magsalita. Sino? Sino ka talaga? Iyon lang ang tanging tanong na kaya niyang itanong. At nakatakda siyang harapin ang pinaka-nakakakilabot na katotohanan na sisira sa buong natitirang buhay niya bilang ganti. Hindi agad sumagot si Reyes sa kanyang tanong. Tumigil siya sandali at tumingin sa kanyang mga tauhan at sa mga sundalo ng regiment na natatakot. At sa wakas, naghanda siyang buksan ang huling kurtina ng malupit na dula na ito. Isang bahagya at malamig na ngiti, parang diwata ng kamatayan, ang lumabas sa kanyang labi, oras na para ibunyag ang lahat. Kaagad pagkatapos ng desperadong tanong ni Colonel Hidalgo, isang malakas na tunog ng boots ang narinig mula sa likuran niya. Ito ay si General Brigadier Leo Morales, ang adjutant ni Reyes. Dumaan siya kay Hidalgo at huminto sa harap mismo ni Reyes. At sa harap ng daan-daang sundalo sa plaza at ng natatakot na mag-ama ni Hidalgo, nagbigay siya ng perfect salute sa kanya. Ang kanyang boses ay hindi lang isang report. Ito ay isang malakas na sigaw ng ganap na katapatan sa kanyang commander. Report, Komandante. Na-secure na ng 1st Special Mission Brigade ang target. Komandante. Ang isang salita na iyon ang nagpakaba sa buong plaza. Tumanggi ang utak ni Colonel Hidalgo na tanggapin ang ibig sabihin ng salitang iyon. Komandante? Ang babae sa bar na iyan? Hindi maaari. Tumango si Stella del Pilar sa paggalang ni General Morales. At sa wakas, lumingon siya kay Hidalgo para tapusin ang lahat. Ang kanyang mga mata ay mas malamig kaysa sa Absolute Zero Glacier, wala ng sympathy. Sa wakas, nagbukas ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit ang bigat nito ay sapat para yanigin ang buong plaza. Ako. Huminto siya sandali at tumingin kay Cruz at Hidalgo. Ang babaeng gusto ninyong patayin. Dahan-dahan niyang inalis ang nameplate na nakasulat na Reyes at inihagis sa sahig. General Mayor Stella del Pilar, komandante ng Joint Special Operations Group ng National Defense. Isang general na may 2 bituin at komandante ng pinakamalakas na Special Forces ng Pilipinas. Nagdilim ang paningin ni Colonel Hidalgo. Isang nakakakilabot na pakiramdam na tila umalis ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Napagtanto niya kung gaano siya bumangga sa isang dambuhala at nakakatakot na presensya. Hindi lang siya bumangga sa isang tenyente segundo. Binaliwala niya ang dragon scale ng buong militar. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan ng kanyang tunay na pagkatao.
Ang pinakamalupit at nakakatakot na huling katotohanan na sisira sa natitirang kaluluwa ni Hidalgo ang lumabas mula sa kanyang bibig. At ang nag-iisang ate ni Pribadong June del Pilar, na inyong pinatay ng walang katarungan. Ang lahat ay nabunyag, bakit siya narito, bakit niya tinalikuran ang lahat ng kahihiyan, at bakit ang kanyang galit ay ganito kalamig at walang hawa. Isang walang saysay na groan ang lumabas sa bibig ni Coronel Hidalgo. Tuluyan siyang bumagsak. Ang kanyang ampon na si Kapitan Cruz ay nahulog din sa Jurassic ng ganap na kawalang pag-asa, lampas sa takot. Masyado na silang huli para malaman na ang walang lakas na private na pinatay nila ang nagpagising sa pinakamalakas na diwata ng paghihiganti ng Pilipinas. Hindi na sila tiningnan ni Reyes. Nagbigay siya ng malamig na utos sa kanyang adjutant. Arestuhin ang mga ito ngayon. Kumpiskahin ang lahat ng computer at documents sa opisina ng koronel. Simula ngayon, ako ang direktang mamumuno sa lahat ng command sa regiment na ito. Masusunod, Komandante. Ang mga Special Forces agents ay gumalaw ng seamless. Ikinabit nila ang malamig na handcuffs sa kamay ng mag-ama ni Hidalgo at ng kanilang mga henchmen. Ang tunog ng metal ay umalingawgaw ng malamig, parang ang huling kampana na nagpapahayag ng kanilang pagkawasak. Tapos na ang lahat. Siya, na naglakad patungo sa impyerno para ipaghiganti ang kanyang kapatid, ay sa wakas ay hinatulan ang lahat ng mga hari ng impyerno at nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng kanilang trono. Ang tanging natitira ay sunugin ang lahat ng binhi ng kasamaan na nakatanim sa bulok na kaharian na ito. Ang paghatol ni Stella del Pilar ay hindi natapos sa pagpaparusa sa individual. Kailangan niyang bunutin ang kultura ng korupsyon at karahasan na kumakain sa regiment na ito sa harap ng lahat ng sundalo upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. Sumenyas siya kay General Brigadier Morales. Ang general ay umakyat sa command platform sa gitna ng plaza, dala ang USB na may dugo ng kanyang kapatid. Mabilis na kumilos ang mga technical crew at ikinonekta ang maliit na USB sa public address system ng buong kampo. Ang daan-daang sundalo na nagtipon sa plaza ay nanood ng tahimik, hindi alam ang mangyayari. Si Reyes, na may malamig na boses, ay nagsalita kay Hidalgo at Cruz na nakaluhod. Ang krimen na ginawa ninyo ay ipaparinig ko mismo sa inyong boses sa harap ng lahat ng sundalo na inyong inapi. Nang sumenya siya, pinindot ni General Morales ang enter key sa laptop, at sa susunod na sandali, ang boses ng impyerno ay nagsimulang umalingaw mula sa mga speaker ng buong kampo. Ang una ay ang conversation ni na Coronel Hidalgo at ang supply company president, nagpaplano ng bulletproof vest scam. Ang tunog ng pagbibigay ng money envelope, ang kanilang marumi at masiba na boses na nakikipagtawaran sa buhay ng mga sundalo, ay vivid na umalingaw sa buong plaza. Ang mga mukha ng mga sundalo ay gumulo sa takot at galit. Nagalit sila sa katotohanan na ang bulletproof vests na suot nila ay pinagkakakitaan lang ng mga ito, isinangla ang kanilang buhay. Ang susunod na file ay ang audio ni Kapitan Cruz, nananakit at nagbabanta kay Pribadong June del Pilar. Alam mo ba ang nakita mo, gago ka? Pag umikot ka ulit sa bodega, ang mga magulang mo ay makakatanggap ng piraso ng katawan ng anak ninyo nang walang nakakaalam. Kasabay ng kanyang malupit na boses, ang masakit na groan ni Pribadong June, at ang kanyang desperadong boses na nagmamakaawa, ang sumunod. Ang nakakakilabot na katotohanan ng araw na iyon ay malinaw na narinig ng lahat ng sundalo. Sa iba't ibang sulok, narinig ang suppressed anger at sobs. At sa wakas, ang video file na nakalagay sa USB ay ni-play sa malaking screen na inilagay sa gilid ng plaza. Ito ay ang video ng sandali kung saan si Reyes ay nakabitin ng patiwarik sa bodega, at si Cruz ay nagbiro sa kanya. Ang babae sa bar ay dapat naghahatid lang ng kape sa mga lalaki, hindi nangangahas na mag-imbestiga. Ang kanyang insulting words, ang kanyang malupit na utos na i-torture siya, at ang kanyang devilish face na nakangiti ng satisfied habang pinapanood ang lahat. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng katotohanan, ay ganap na nabunyag. Hindi na makatingala sina Hidalgo at Cruz. Hindi na nila kayang harapin ang tingin na puno ng paghamak at galit ng daan-daang tauhan na nakatutok sa kanila. Wala silang magawa kundi panoorin ang lahat ng kanilang karangalan at autoridad na nawasak ng kanilang sariling boses at mukha. Nang matapos ang pag-play ng lahat ng files, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa plaza. Ang katahimikan na iyon ay kaagad na napalitan ng malaking sigaw ng galit. Hindi na nagpigil ang mga sundalo. Ipinakawalan nila ang lahat ng galit na suppressed sa mga traidor na naglinlang sa kanila, pumatay sa kanilang kasamahan, at dumungis sa karangalan ng militar. Patayin ang mga demonyong iyan. Mga basura. Ang kanilang mga sigaw ay parang ang sigaw ng revolusyon na bumagsak sa bulok na kaharian. Tahimik na pinanood ni Reyes ang tanawin, at kinuha niya ang microphone at nagsalita ng may resolute na boses. Ito ang ebidensya ng krimen na ginawa ninyo. Wala na kayong karapatan na magpaliwanag o magmakaawa ng kapatawaran.
Nagbigay siya ng huling verdict kay Hidalgo at Cruz na nanginginig, nakasuot ng handcuffs. Ang paghatol sa inyo ay magaganap sa military court. Ngunit bago iyon, tingnan ninyo ng mabuti ang mga mata ng lahat ng sundalo na inyong inapi. At tandaan ninyo sa buong buhay ninyo kung gaano kabigat ang krimen ninyo. Kasabay ng kanyang salita, kinaladkad sila ng mga Special Forces agents. Ang kanilang nakakaawang pag-alis ay sinundan ng daan-daang naglalagablab na mga mata, parang apoy ng impyerno. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay umiihip sa plaza, tila nagpapagaling sa kaluluwa ng mga patay, habang ang lahat ng katotohanan ay nabunyag. Ang military trial para sa Hidalgo Gate, na itatala bilang pinakamasamang skandal sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas, ay mabilis at mahigpit na isinagawa na may atensyon ng buong bansa. Ginamit ng Special Tribunal na direktang nasa ilalim ng National Defense ang malinaw na ebidensya na isinumite ni General Mayor Stella del Pilar at ang testimonies ng daan-daang sundalo, hinatulan ang kanilang kasuklam-suklam na krimen ng walang pagdududa. Ang resulta ay mas walang awa kaysa sa inasahan ng sinuman. Sina Colonel Ramon Hidalgo at Kapitan Victor Cruz ay hindi lang corrupt officials na naglilipat ng supplies. Pumatay sila ng isang subordinate para itago ang kanilang krimen at nagtangkang i-torture at patayin ang isang superior officer na nagbubunyag ng katotohanan. Ito ay treason na hindi mapapatawad na sumira sa pundasyon ng militar. Ibinigay ng tribunal sa kanila ang pinakamabigat na parusa na pinapayagan ng batas militar. Ang akusadong Ramon Hidalgo at akusadong Victor Cruz, dahil sa kasong attempted murder of a superior officer, murder of a private, violation of national security laws, at mutiny, ay hinahatulan ng kamatayan. Kamatayan. Ang tunog ng gavel ay umalingaunggaw sa buong courtroom. Nawala ang lahat ng natitirang dugo sa mukha ni Hidalgo at Cruz. Nagduda sila sa kanilang mga tainga. Ang hatol na kamatayan ay parang bangungot sa kanila na hindi nila inasahan. Sumigaw sila at nagpumiglas, ngunit kinaladkad sila ng mga cold-hearted military police palabas ng courtroom. Ang kapangyarihan at pera na sinasamba nila ay walang nagawa kundi ibigay sa kanila ang malamig na lubid ng pagbigti. Ang natitirang mga henchmen na kasali sa kanilang krimen ay sinentensiyahan din ng mabibigat na parusa, mula life imprisonment hanggang dekada sa bilangguan. Ang paghatol sa mga demonyo na dumungis sa kalangitan ay nagwakas ng ganap at walang awa. Binayaran nila ang pinakamabigat na presyo para sa bigat ng kanilang krimen. Sa likuran ng gallery, tahimik na pinanood ni Stella del Pilar ang lahat. Walang tuwa o kalungkutan o anumang emosyon sa kanyang mukha. Niyakap lang niya ang litrato ng kanyang kapatid sa kanyang dibdib at tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata. June, tapos na ang lahat. Ang mahaba at mahirap na paghihiganti ay sa wakas ay natapos. Pagkatapos ng lahat ng paghatol, bumalik si Stella del Pilar sa kanyang posisyon, ang komandante ng Joint Special Operations Group. Hindi na siya si Teniente Reyes. Siya na si General Mayor Stella del Pilar, isa sa pinakamalakas at pinakarespetadong commanders sa militar ng Pilipinas. Hindi lang niya natapos ang paghihiganti sa unjust death ng kanyang kapatid, kundi binunot niya ang ugat ng malaking korupsyon na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng militar, nagbigay ng bagong pag-asa sa daan-daang sundalo. Ang kanyang matapang na pagkilos ay nagbigay ng malaking warning sa buong militar. Dahil sa insidente, nagsimula ang national defense ng isang malaking reforma para burahin ang karahasan at abusadong sistema sa buong militar. Hindi na dapat lumabas ang pangalawang June del Pilar o pangalawang Ramon Hidalgo. Hindi lang siya tumigil sa personal revenge. Ginamit niya ang sarili niyang pera at nagtatag ng June del Pilar Foundation na ipinangalan sa kanyang kapatid. Ang foundation na ito ay naging isang matibay na kalasag, nagbibigay ng legal at psychological support sa mga sundalo na naghihirap sa unjust violence at harassment sa loob ng militar at nililinaw ang kanilang unjustness. Ginawa niyang binhi para sa mas magandang mundo ang trahedya ng kanyang kapatid upang hindi ito maging walang kabuluhan. Ilang buwan ang nakalipas. Sa semento ng mga bayani, sa ilalim ng maliwanag at asul na kalangitan, kung saan tahimik na natutulog ang daan-daang lapida. Si Stella del Pilar ay nakatayo sa harap ng isang maliit na lapida na may perfect posture na parang bagong opisyal. Nakaukit sa lapida ang pangalan na pinakamamahal niya sa mundo, pribadong unang klase June del Pilar. Hindi na siya nakasuot ng damit panluksa. Nakasuot siya ng Major General's uniform na may dalawang nagniningning na bituin sa kanyang balikat. Tahimik siyang naglagay ng isang puting sampakuita flower sa lapida ng kanyang kapatid, hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mukha ay may bahagyang ngiti ng isang taong nagtapos sa lahat at may malalim na pangungulila sa kanyang kapatid. Dahan-dahan niyang hinaplos ang lapida at bumulong ng mahina, ang hangin lang ang makakarinig ng kanyang boses. Tinupad ko ang aking pangako, June. Magpahinga ka na ng payapa. Tila narinig ang kanyang salita, isang maligamgam na hangin ang umihip mula sa kung saan, dahan-dahang inalog ang talulot ng sampakuita flower na nakalagay sa lapida.
Parang huling pasasalamat mula sa kanyang kapatid sa langit. Ang mahaba at mahirap na journey of revenge ay sa wakas ay natapos. Ang natitira ay mamuhay ng matatag para sa bahagi ng kanyang kapatid at ng daan-daang sundalo na iniligtas niya para sa mas magandang mundo. Tahimik siyang tumalikod at lumakad ng may dignidad patungo sa bagong umaga na nag-aantay sa kanya. Ang nakasisilaw na sikat ng araw ay dumadaloy mula sa kanyang likuran. Minsan, para mahuli ang demonyo sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno, kailangan mong maging diwata ng paghihiganti. Tinalikuran ni General Mayor Stella del Pilar ang kanyang komportableng posisyon sa pinakamataas na lugar at naglakad ng direkta sa pinakamadilim at pinakamapanganib na lugar. Iyon ay hindi lang simpleng paghihiganti. Iyon ay isang dakilang labanan ng isang tao patungo sa katotohanan. Ang kwento ngayon ay nagtatanong sa atin kung ano ang tunay na leadership. Ang tunay na leader ay hindi ang taong nakaupo lang sa safe command center at nag-uutos sa kanyang mga tauhan. Minsan, siya ang taong handang bumaba sa pinakamababang lugar, maramdaman ang sakit ng kanyang mga tauhan, punasan ang kanilang luha, at isangla ang kanyang sarili para sa kanila. Iyon ang tunay na commander. Hindi na nahimik si General Mayor Stella del Pilar sa harap ng kamatayan ng kanyang kapatid. Isinangla niya ang kanyang lahat at tumalon sa bagyo ng malaking korupsyon at karahasan. At sa wakas, pinatahimik niya ang bagyo na iyon at nagdala ng bagong umaga. Ang kwento na ito ay nagsasabi rin sa atin tungkol sa tapang para sa justice. Marahil, marami pa ring Ramon Hidalgo at Victor Cruz sa paligid natin. Sa harap ng kanilang unjust power, minsan, tayo ay nananahimik, nagwawalang bahala, at nagmamadaling protektahan ang ating sarili. Ngunit hindi natin dapat kalimutan na sa sandaling magtipon-tipon ang maliliit na courage, tulad ng mga unnamed soldiers na tumayo sa tabi ni Teniente Reyes, ang malaking lakas na makakapagpabago sa mundo ay nalilikha. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Ano ang iniisip ninyo tungkol sa ginawa ni General Mayor Stella del Pilar na tinalikuran ang lahat para ipaghiganti ang kanyang kapatid at tumalon sa impyerno? At makatarungan ba ang ganap na paghatol ng kamatayan na ibinigay niya? Huwag mag-atubiling iwanan ang inyong mahalagang pag-iisip at opinyon sa comments sa ibaba. Ang inyong boses ay makakapagbigay ng malaking lakas para gawing mas just at warmer ang ating lipunan. Kung nagbigay ng malalim na impact sa inyong puso ang kwento ngayon, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button at iset ang notification para hindi ninyo mapalampas ang susunod na mas exciting at meaningful na kwento. Salamat sa panonood, magkita-kita tayong muli sa susunod na oras.